Shutterstock Music. Okay, a pleasant good morning sa inyong lahat, no? And welcome back to my virtual classroom. Okay, sa subject natin na auditing in CIS environment, okay, ang pag-uusapan natin ngayon yung auditing the expenditure cycle. So, nasa lesson 10 na tayo. So, simulan na natin, no? So, ibigay din natin ano ba yung mga lessons na nakuha na at yung kukunin pa. Okay, halos patapos na tayo ng ating SEM, no? Ito na yung pagsisimula ng ating finals, no? Okay, kung matatandaan ninyo sa lesson 5, diniscuss natin yung system development and program change activities. Okay, sa number 6, yung transaction processing and financial reporting overview. Number 7 naman, yung computer-assisted audit tools, no? And techniques. And then yung number 8, yung data structure and CAADs for data extraction. Now, kasama din doon sa ano natin, no? Actually, yan yung ating mga naging coverage ng ating midterm, no? Ay yung auditing the revenue cycle. At ngayon nga, ang ating pag-uusapan ay yung auditing the expenditure cycle. Now, sa expenditure cycle may part 2, no? So, meron kasing hindi lang naman kasi ang expenditure ay ang pagbili ng mga materyales, no, sa paggawa, no? 'Di ba? Meron ding mga expenditure na related, like for example, yung payroll o yung acquisition of asset. Okay, so may part 2, no? So expect ninyo. Now, do sa 11 natin yung enterprise resource planning system at yung yung number 12, yung business ethics, fraud and fraud detection. Okay, dito naman kasama naman dito yung forensic accounting, ha? So, yun yung diyan, no? Yung kasunod niyan. Now, ibigay din natin ano ba yung mga learning objectives ng ating lesson ngayong araw. Yung una, understand the primary tasks associated with the expenditure cycle under the different levels of technology. Okay. Understand the audit objectives related to the expenditure cycle, and that is yung objective number 2. Yung number 3, recognize the relationship between the expenditure cycle, audit objective, controls, and test of controls. At yung pang-apat, understand the nature of substantive tests in achieving expenditure cycle audit objectives. Okay. So, yan yung natin, no? Yan yung mga objectives natin. Okay, so simulan natin ngayon sa number 1, no? Okay. Now, class yung natin, when it comes to expenditure, gumagamit tayo ng batch processing. Hindi siya real time, no? Kundi batch processing. Now, ito yung kabuuan talaga ng step ng ating disbursement. Una, yung step 1, yung data processing department. So, inventory control. So, ang may diyan, ang merong task diyan ay yung task na department ay yung purchasing department. Number 2, data processing department. Ito na ngayon yung PO, no? Okay, yung purchase order, no? Actually, ang naman diyan yung receiving department. Okay. Now, yung purchasing department actually kinukolekta niya lahat ng mga pangangailangan ng different department. 'Di ba? Yung mismong head ng purchasing department, sinasummarize yan, no? Kasi tapos ihahanap niya kung sino yung mga vendor. And sometimes may mga vendor na ang mga company, no, based do sa policy nila. 'Di ba? Meron kasi mga company na ang policy nila bago ka maging accredited na vendor ng isang kumpanya, at least you have 2 years na experience na or existing na, no? So bago ka nila payagan. So ito para maiwasan yung mga fly by night, no, yung biglang nawawala, no? So existing na at kumpleto yung mga papers nila, no, mga business papers. So yun yung mga requirement. O, doon sila kumukuha. Tapos hindi lang iisa ang kinukuhanan. Kasi para na sa ganun, just in case may mangyari doon sa isang kinukuhanan nila, meron pa uli silang makukuhanan. So yun yung role ng purchasing department, no? So kinukuha lahat ng pangangailangan, no, ng lahat ng mga departamento, hindi lang isang department. O kaya hindi lang yung production department. Okay, so sa step number 2, syempre pag na-process na, meron ng PO, yung purchase order, na-summarize na yung mga pangangailangan, syempre yung receiving department naman yan, no? Kasi i-order yan eh. 'Di ba? I-order yan, tapos pag dumating yung order,
yung receiving department, i-receive yun at ikukumpara dun sa pinurchase, no? Kumbaga parang i-verify kung tama yung dumating, tama ba yung specification, tama ba yung numbers na dumating, no? So, and then i-receive and then ilalagay sa storage, no? Now, yung pangatlo, yung data processing department, batch update of inventory. Okay. So, eto na ngayon, i-update mo na ngayon kasi may dumating, di ba? So, therefore, i-update ngayon yung mga level of inventory of different types of products o kaya materials, no? Okay. Now, syempre, kasama dyan, no, yung receiving, no? Ang ano naman nito, accounts payable na, no? So, kasama dito yung validates yung vendor. Okay. So, bago muna kasi maging accounts payable, dapat kumpleto, 'di ba? Yung mga dokumento, 'di ba? Siyempre dapat ma-verify muna, dapat may purchase order, may receiving, 'di ba? May receiving ng delivery, no? Okay, so yun yung mga kailangan ng mga dokumento, no? Now, dito naman scan for item due and print checks for item received. Now, ito naman when it comes to payment na. 'Di ba? May mga outstanding na accounts payable ka, so tinitignan niya kung kailan magiging due. 'Di ba? Kasi baka mamaya ang ina-anticipate mo dito ay yung ano, yung availment ng discount, 'di ba? Nung discount period kasi sayang, 'di ba? At saka syempre may penalty just in case na hindi ka napagbayad sa tamang period, 'di ba? Okay, so ito yung kaya ini-scan, no? Now, yung step 6, yung cash disbursement department, no? I-reconcile checks, submit checks to management for signature. So, ito na ngayon, no? Nung pag nag-i-issue ka na ngayon ng check, di ba? Yung check, tapos tinitingnan mo ngayon kung tama ba yung amount, tama ba yung vendor, bago pa-aprobahan. O syempre, kailangan din kumpleto yung dokumento. Now, yung number 7, accounts payable matches copies of checks with open vouchers, no? Closes them and file document, no? So syempre mga sa ano no sa AIS makikita mo doon kung ano pa yung mga outstanding kung nabayaran na, then kailangan tanggalin mo na siya sa pagiging outstanding. Now, syempre yung documentation niyan kailangan, 'di ba? For audit purposes dapat kumpleto, no? And number 8, yung concludes the expenditure cycle. Now, plus kung titingnan natin yung ating ano, yung ating batch purchases system. Kaya kung i-illustrate natin no using yung mga system ano natin, yung flowchart, no? O document flowchart, ito yun, no? So from the purchase requisition, syempre nagpe-prepare ng purchase order, no? So yung purchase order na yan ay para doon sa mga vendor. Actually, yung mga department, they suggest no kung saan sila kumukuha, no? O kaya kung meron namang existing na mga sabihin natin ang vendor ang company, then dun no, yun yung kukuhanan nila. Now, kasabay niyan yung purchase requisition, purchase order, and receiving report. Now, ito yung mga tatlong dokumento no, na kailangan. Now, sa receiving, syempre, yung purchase order, ibibigay doon sa vendor. Now, yung vendor, syempre, pag na-receive yung purchase order, doon niya ngayon niya ipapack yung mga kailangan and then for shipping, no? So, ito na ngayon, ipiprepare na ngayon yung receiving report, no? Okay, so yan yung matatanggap no nung receiving department no. Yung receiving report. Now, ikukumpara niya yan dun sa purchase order katulad nung nabanggit ko sa inyo kanina, 'di ba? So para matignan kung tama yung mga dumating na mga in-order, no? O dito ngayon tayo doon sa data processing purchase system kasi dito maraming nangyayari na wala nang siyang physical talaga na makikita. Like for example nito, once na na-receive na ngayon dito, yung inventory, i-update, no? I-update ng program. Yung inventory, pumasok na. So, kasabay niyan, syempre, yung open purchase requisition file. Di ba? Syempre, i-close na. Kunyari, kung may na-receive ka, tama naman pala. And then, i-close niya na yung purchase requisition sa mga outstanding, no? Now, sort by vendor and prepare open purchase requisition, no? Okay. Now, ang kasabay nito, syempre lahat ng i-update tatanggalin na yung mga sabihin natin outstanding na purchase requisition. Now, dito again no, yung terminal kasi papasok mo sa terminal 'di ba? Yung sa receiving report, yung mga details, no? So may mga control din 'yan, no? Now, na diyan nag-a-update yung inventory, kino-close out yung open PO, no? Okay, and then ang kasama rin diyan yung voucher, no? Actually,
kung na-receive na, di syempre na-receive na, meron ka na ngayon mag-aano ka na ngayon ng liability, di ba? So magki-create na ngayon siya ng liability. Okay, tama naman pala. So therefore, magki-create na ngayon siya ng outstanding accounts payable. Ha? Okay. So yan yung ano natin. Now, kung itutuloy natin, ito na yung accounts payable, ito ngayon yung mga dokumento na kailangan, no, para masabi natin na talagang valid yung accounts payable. Now, sa inyo, sa audit, ito yung kailangan ninyong makita o ma-verify, no, as part of your substantive testing na dapat kumpleto. O ano yan, yung purchase requisition. O dapat nagmamatch yan sa PO. Diba? Isa requirement bago ka magkaroon ka ng PO, kailangan may purchase requisition muna. Okay. Kasi yung sa PO, summary na lahat yun ng purchase requisition. Now, pangatlo, yung receiving report. Yung dumating talaga, yung talagang mga in-order. And then yung invoice, no? Siyempre magpapadala ng invoice yung vendor, 'di ba? 'Di ba? May magano 'yun as ano na sinisingil ka kasi na-deliver na complete na yung transaction So therefore, magbibigay na ngayon siya ng invoice, no? Ito ngayon ang recorded na ngayon nito ay yung mismong accounts payable. Now, yung voucher, syempre lalagay mo 'yan, i-schedule mo na ngayon 'yan for payment, no? So ito yung ito yung kailangan natin. So alam natin, ang una lang muna natin ginawa is inalam natin kung paano o ano ang nangyayari step by step during the purchases sa system. Okay. Now, ipaliwanag natin ng katulad nito, yung data processing ng cash disbursement naman. Okay, ito na ngayon yung sa pagbabayad. O di ba, sa cash disbursement natin, meron tayong mga open voucher. Okay. Now, yung mga open voucher na yan, class, dapat kumpleto pa rin ng documentation. Existing pa rin yung mga nabanggit natin ng mga dokumento. Now, bago gawan ng cheque. Okay. O kaya, sasabihin natin, kasi ngayon, through hindi na masyado yung cheque, kundi fund transfer. Diba? Pero, isa yun, no? Isa sa mode ng pagbabayad. Pero, yung iba pa rin yung cheque, di ba? Papag-aaralan naman kasi ninyo when it comes to financial management kung paano dinidelay, no? Di ba yung cash management. Okay, so sa financial management ninyo, isa 'yun sa pag-aaralan ninyo kasi paano niyo mapapabilis ang pag-collect at the same time naman paano niyo mapapabagal ang pagbabayad. 'Di ba? Kasi merong may implication 'yun. Meron tayong tinatawag na opportunity cost dun sa dalawang gagawin natin ngayon, no? Okay. So, diyan ima-match ngayon, no? Ima-match muna kung kung nag-a-agree. Kasi 'di ba may mga control number, lahat ng mga document na 'yan ay mga pre-numbered, no? So para ma-identify kung talagang yun yung talagang dokumento. So dapat nag-a-agree 'yan, no? So bago gawan talaga ng cheque. Now, yung cheque may copy 'yan, okay? So ima-match din 'yan. So dapat kasi once na natapos na talaga pag natapos na talaga yung transaction, kailangan kumpleto yung documentation. Ha? Okay. At bago i-sign yung cheque, di ba, dapat yung nagsasign ng cheque, hahanapin niya muna lahat ng mga attachment kung ito ay kumpleto o complete. Ha? Okay. Bago ito, pag nabayaran na, i-release na yung cheque, okay, at nakita natin kunyari, sa bangko, na ito ay na-debit, then tatatakan na ito ng paid, no? Kompleto na. And then aalisin mo na lahat ngayon yung mga nasa outstanding. Kasi dapat wala na talaga yung mga records na yun Kasi nabayaran na siya. So para maiwasan yung doble ang pagbabayad. Ha? Now, kung ito yung natin, no, yung pagpapaliwanag kanina, no? So inventory subfile, okay, update yung program, open purchase requisition. Now, dito class kasi yung mga yung pagbibigay, 'di ba? Yung kunyari bago gawa ng purchase order, yung purchase requisition, ang mga department, they submit yung kanilang mga pangangailangan, no? Mga pangangailangan through the internet EDI, electronic data interchange. Kung saan nilalagay nila kung ano yung mga kailangan nila. So meron yang talaga na pinipil upan, no? Pinipil upan tapos isasubmit sa purchasing department. Yung purchasing department, yun naman sila ang magsasummarize nun.
no? So doon magkakaroon ngayon ng ano, no, once na na-summarize at nakita tama naman lahat, then gagawan niyo ng PO, no? Kasi hahanapan niyo ng mga vendor, no? Sort by vendor and prepare the open purchase, no? Okay. Prepare open purchase requisition. Okay. And then purchase requisition. Ito na ngayon yung dokumento. Okay. Now, ang purchasing department, upon receipt of the purchase requisition, the purchasing department prepare a 5-part purchase order, no? Copies goes to the vendor. Ito ngayon yung ano, ito ngayon yung distribution ng copies, no? Goes to the vendor, the accounts payable, receiving data, data processing, and the purchasing department on file. So, ito yung mga makakatanggap ng dokumento ng purchase requisition. Ha? Okay. Now, alternative approaches for authorizing and ordering inventories. So, yung unang alternative one, prepare the purchase order document and send them to the purchasing department for review and signing. The purchasing agent then mails the approved purchase order to the vendors and distribute copies to the other internal users. Now, itong alternative one nito, ito yung medyo parang sabihin natin na medyo matrabaho, no? Okay. Kasi usually nga ang ginagawa na ngayon dito is more of yung ano na, no, yung through the internet na nga. Now, yung alternative to naman to expedite the ordering process by distributing the purchase order directly to the vendors and internal users, thus bypassing the purchasing department completely. Now, ito naman ibig sabihin wala nang purchase department. Kumbaga yung mismo department na sila na mismo ang may kanya-kanya na silang mga vendor. Okay, so dito mahirap 'yun kasi wala namang control, 'di ba? Kaya ka nga nag-create ng purchasing departments na sa ganun makontrol, no? Yung yung ano, yung mga gastusin, 'di ba? Okay. Now, ang alternative 3 naman, ito nga, yung represent the re-engineering system. O ito na ngayon yung paggamit na ngayon ng mismong computerized environment. Now, ang ginagamit nila dito yung electronic data interchange o yung EDI, kung saan pinapasok nila yung mga pangangailangan ng each department through the computer, no? And then no physical documents na. Ibig sabihin paperless na to, no? Instead of computer system of both of buying and selling companies are connected via the special telecommunication link. Okay. So yun na yung ano, yun na yung talagang sa AIS, no? Okay. Now, yung step 2 naman, yung purchase order, no? So, nag-create na tayo ng purchase order. Now, granting na yung purchase department na sort nila, na tama, okay, nakita nila, accurate naman. So, tine-check muna yan bago mag-create ng purchase order, no? So, yan ay papasok sa terminal, no? Okay, para na sa ganun, yung terminal, i-update niya yung program. And then, open purchase order file. Now, ito yung mga PO ngayon, kumbaga ito yung mga sabihin natin na outstanding na PO, 'di ba? So the purchase order is used to create an open purchase order record and to transfer the corresponding records, no, in the open purchase requisition file to the closed purchase requisition file. Now, ang ibig sabihin lang nito, pag kunyari yung receiving department nakita to, tong program nito, no, makikita niya ito yung mga purchase order na outstanding. Alam niya kung ano-ano yung mga darating. 'Di ba? So, yun yung purpose niyan. Okay. So, yung open purchase requisition file and close requisition file just in case na receive na yung mismong mga goods. Now, receiving department, when the goods arrive from the vendors, the receiving clerk prepares a receiving report, no? Now, copies goes to purchasing, accounts payable, and data processing. Now, pag na-receive naman at tama naman yung mga dumating, then i-close niya na ngayon yung ano, no, yung open na purchase order, 'di ba? I-ano niya na. Tapos i-corresponding na ilalagay niya na ngayon yung control number naman ng receiving. Ha? Okay. So sa receiving report naman, the data processing department runs a batch job, no, step 3, no, that updates the inventory subsidiary file from the receiving reports and removes on order flag from the inventory records. Now, ang ibig sabihin lang niyan, once na na-receive na at tama at nakita physically, 'di ba, dumating isa-isa at tama naman kung ano ang nakalagay sa purchase order dun sa receiving report, then tatanggalin niya na dun sa outstanding, no?
Now, the system calculate batch total of the inventory receipt for the general ledger update procedure, no? And then closes the corresponding record in the open purchase order file to the closed purchase order file. Now, yung sinasabi nitong update procedure, i-update naman nito yung level of inventory. 'Di ba? So isa-isa yun para mapasok yun, para ma-update kung ano na yung inventory ng each product o materials na dumating. Okay, so yung receiving report, syempre ipapasok niya sa terminal, no? So ilalagay niya yung data, no? So receiving report file and then update the inventory. Tulad ng sinabi ko sa inyo, so yung inventory subledger. Okay, yung subledger of each product, no? Okay, so inventory. Update yung inventory, no? Okay, receiving report file, open purchase, no? Requisition file, no? So magiging ano na nito is yung i-close na. I-close out niya na. Kasi tama na dumating na eh. So therefore, yung purchase order na outstanding, tatanggalin mo na siya. Ilalagay mo na siya ngayon sa close, no? Okay. So GL batch total. Now, accounts payable, when the accounts payable clerk received the supplier's invoice, he or she reconcile it with the supporting documents, no, that were previously placed in the accounts payable pending file. Now, ang sinasabi dito, yung mga nire-reconcile na supporting documents, bago bayaran yan, dapat may receiving, may requisition, at merong purchase order. Yung tatlong dokumento na yun, dapat nakaano yun. And then, kasama na rin dito yung invoice na manggagaling dun sa vendor. Kasi sinisingil ka na eh. 'Di ba? Kasi kompleto na. Abay, na-receive nyo na yung aming mga produkto. So, meron na silang karapatan na ngayon maningil. 'Di ba? So, eto na ngayon, magre-record ka na ngayon ng accounts payable. Pero dapat kompleto yung mga documentation. Now, the clerk then prepares a voucher, file it in the open voucher file. No? Okay, pag ito ay na-certain niya na kompleto na. So, therefore, meron ka ng outstanding na accounts payable o babayaran. No? And sends a copy of the voucher to data processing. Now, yung data processing naman nito, pero syempre, yung paggawa, no, nung mga cheque, no? A batch program validates the voucher records against the valid vendor file. Okay, adds them to the voucher register or open AP subsidiary file. Now, the prepare batch total for posting to the AP control account in the general ledger. Now, yung voucher, okay, siyempre ilalagay yan, no, sa terminal, ipapasok uli, no? Okay, nung clerk, ipapasok yan. Now, papupunta yan sa mga outstanding na voucher na nababayaran. No, record voucher in the register. Now, plus ang ano rin nito, syempre meron din tong mga subsidiary, 'di ba? Yung accounts payable natin, meron general ledger. Meron din yang subsidiary ledger, 'di ba? Yung ibig sabihin per vendor file. Kung alam nila kung magkano utang nila per vendor, ha? So, 'yan yung ano natin, ha? Now, open AP, no, accounts payable file. Yan. Now, the cash disbursement o cash disbursement department, no? The cash disbursement clerk reconcile the checks with the transaction listing, no? And submit the negotiable portion of the checks to the management for signing. So, ibig sabihin naman nito, yung mga i-prepare na check, dapat makita muna rin niya, no? I-check din niya kung kumpleto yung documentation, no? Bago niya i-prepare yung check. Okay. And then pagkatapos nun, ano yun, isasubmit na ngayon yung for signing, no? And then the checks are then mailed to the supplier, no? Okay, usually hindi mailed, no? Kundi meron silang certain period, may mga ibang company na mga certain day, no? Na kung saan pwedeng kumuha ng cheque yung mga supplier or vendor. Okay. Okay, mapag-aaralan nyo uli yan sa financial management kung paano dinidelay yung pagbabayad sa mga vendor. Again, ang ano neto yung opportunity cost. Maganda yung financial management. So maraming doon, maraming technique na kayong malalaman, okay, to mapadali ang collection at mapabagal naman ang pagbabayad. Okay, so sa number 2 naman tayo. Okay, re-engineering the purchases and cash disbursement system. Now, pag sinabi nating re-engineering plus, ito na ngayon yung pag-i-install ng accounting system kung saan magkakaroon ng pagbabago
on the way nung sabihin natin ng procedure sa ano no sa disbursement no system. Magkakaroon, maaaring merong nga mawala eh. Actually, re-engineering, kinakatakutan niya na word no ng mga empleyado. Pag sinabi kasing re-engineering, ibig sabihin maaaring merong mawala ng mga empleyado because of the installation of the accounting system. O kaya no account ano yung computerized system, no? So yun yung ito yung mangyayari, no? Now, sa cash disbursement system, yung data processing, ito yung mga tasks no, that will be performed automatically. Now, the inventory file is search for items that have fallen to their reorder point. Now, sometimes nagkakaroon ng signal yan. Ito, kailangan ng mag-reorder point. So, ito, magkakaroon ng automatic na notification na below na, 'di ba? Yung below na yung yung sabihin natin yung inventory level of of a certain material or product. Okay, a record is entered in the purchases requisition file for each item to be replenished, no? Requisition are then consolidated according to vendor number. Okay, so ito na yung yung pagma-match no ng mga dokumento. Ha? Vendor mailing information is retrieved from the valid vendor file. Okay, purchase order are prepared and sent to the vendor. Alternatively, this may be transmitted using EDI technology. Okay. Now, usually kasi wala na paperless na eh. Kung hindi, nasa loob na ng computer. Actually, pwede mo na nga ma-view, 'di ba? Kunyari, king-click mo yung purchase order, ma-view mo through the computer kung ano yung nilalaman, kung ano yung details ng purchase order na yun, no? O kaya yung purchase requisition. Okay, a record of each transaction is added to the open purchase order file. A transaction listing of purchase order is sent to the purchasing department for review. Okay, now yung data processing, ito pa, no? Quantities of item received and matched against the open purchase order record and Y value is placed logically filled to indicate the receipt of inventory. Okay. So pag nilagay mo ng yes yun, usually mawawala na yun sa outstanding, 'di ba? So nalilipat na yun sa close no file. A record is added to the retrieving report file, no? The inventory subsidiary records are updated to reflect the receipt of inventory items. Okay. And the general ledger inventory control account is updated no automatically. Okay. Now, the record is removed from the open purchase or order file and added to the open accounts payable file and due date for repayment is established. No? Okay, so meron ding no, parang notification, no, kung ano yung mag-due rin, di ba? Yun nga kasi in anticipation nga na maaring magkaroon ng loss no do sa discount, no. Kunyari kung meron kang available na discount, sayang din yun, di ba? Okay. O kaya kung nakalimutang bayaran, may penalty yun and interest, no? Okay. So another, yung automatically ng checks are printed, no, signed and distributed to the mail room for mailing to vendors, no. EDI vendors receive payment electronically. O ito yung fund transfer, no, yung mga fund transfer. The payments are recorded in the check register file. Now, yung fund transfer, syempre, kunyari, yung accounts payable clerk, okay, na-ascertain niya, tama. Okay, once na pinindot niya yung accounts payable, pupunta yun sa approving authority. Kung sino yung sino yung authorized na mag through through computer din, 'di ba? Niya yun by sa kanyang mga password at saka sa kanyang user ID, i-approve niya ngayon yung fund transfer, ha? Okay, so the payments are recorded in the check register file. Now, items paid are transferred from the open accounts payable file to the closed AP file. And the general account payable and cash accounts are updated, no? So, syempre, doon sa doon sa bank mo, okay, mag-a-appear yung sa bank, pag nag-bank reconciliation ka, makikita mo ngayon yung na yun, no? Isa yun sa mga na-debit, no? Na account, no? Okay. Reports detailing this transaction are transmitted via terminal to the accounts payable and cash disbursement department for management review and filing. Ha? So, yan yung mga yun yung mga hindi mga nangyayari, no? Nangyayari doon sa loob ng computer, no? Now, the automated system, yung advantages. Syempre, yung una, improve inventory control.
Kasi nga automatic na ina-update, no? Ina-update niya yung bilang. Now, plus ang ano pa rin nito, meron pa rin control ng physical control, no? Ibig sabihin may physical inventory count pa rin. Kasi baka mamaya hindi na nagre-reflect ng tama yung ibig sabihin natin yung records mo, no? So tinitingnan pa rin yan, no? Better cash management, no? And less time lag, no? Okay, so nagiging mabilis, no, yung transaction. Now, another, better purchasing time management and reduction of paper document. Yun yung mahalaga. Wala na tayong masyadong documentation o paperless na. So, nasa loob na ng computer, no? O database, no? Yung lahat ng mga transaksyon. Okay, so the re-engineered system shorten the lag time of record keeping. Okay, kasi 'di ba automatic na ina-update niya lahat ng records, no? Eliminate the routine manual procedure through automation and it achieves significant reduction in paper document. So medyo mga cost magkakaroon tayo ng cost reduction, no? When it comes to supplies, no? Okay. Now, meron nga lang tayong mga kailangang na control, no? Siyempre, magkakaroon tayo ng control. Pag may mga bagay na nawawala, katulad niya, mga sabihin natin, may paperless na, o kung sino ba yung mga mag-a-approve. Ito na ngayon yung sabihin natin na challenge, no? Sa paglalagay ng accounting system. Siyempre, yung control ng segregation of duties. At saka yung accounting records and access control. Okay, sino ba lang yung talagang may tamang access? Now, sa segregation of duties, pinag-aralan natin yan before. 'Di ba? Ang database administrator ang nagde-define, no? Okay, kung ano yung user ID mo, 'di ba? Yung user ID at saka yung password sa iyo initially sa kanya, no? 'Di ba? Pero yung user ID naka-define yan based yun sa function mo, 'di ba? So, diyan yung isa rin yun sa tinitignan ninyo eh, 'di ba? Okay, by observation, nakikita nyo kung meron bang segregation of duties. Okay, at saka yung at isa pa, syempre, titingnan nyo ngayon yung pagkaka-define ng mga sinasabi natin na role, no? No, ng mga empleyado, no? Okay. Now, the system needs to provide management with detailed transaction listing and summary reports, no? Okay. Now, this document describe automated action taken by the system and allow management to spot errors and any unusual events that warrant investigation. Okay. Now, isa yan sa mga binibigay yung documents, di ba? Yung mga ginawa natin mga flowchart. No? Now, this system maintains accounting records exclusively on magnetic disk. No, actually, wala na tayong mga magnetic disk. Eh. Actually, mga makabago na. No? Now, to preserve, yung magnetic disk class, yun yung umiikot no, sa mga mainframe. Ha? So, to preserve the integrity of this record, file organization must implement control that limit access to the disk. No? O kaya to the record or database. Ha? Okay, the unauthorized access to magnetic records carries the same consequences as access to source document, journals, ledger, and manual environment. Ha? Okay, so ito ngayon yung pag-uusapan natin, yung mga control, no? Okay, now, kasama yan kasi pag-test of control kayo bago kayo mag-substantive testing. No? Now, overview of payroll procedure. No? Drawbacks to using regular AP and cash disbursement system to do the payroll. Okay. Now, class, meron tayong separate talaga nun when it comes to payroll. No? Kasi doon sa payroll natin, at saka yung acquisition of fixed asset, that is, yung disbursement, yung part 2. No? So, general expenditure procedure that apply to all vendors will not apply to the employees. No? Writing checks to employees requires special controls. No? So, general expenditure procedure are designed to accommodate relatively smooth flow of transaction. Okay, so yung re-engineered payroll system, okay, so operation department transmit transaction to data processing via terminal. Again, yung EDI, no? Ibig sabihin, nagsasubmit sila ng mga payroll o kaya number of hours, no? Number of hours ng mga tao nila, 'di ba? Sometimes hindi na nga dahil kasi every department meron silang meron talang mga biometrics. Now, yung biometrics na yun automatically sinasubmit niya yung mga records ng pagpasok, no? Pagpasok at paglabas ng isang empleyado, no? So, sometimes yung mga department no longer need no to transmit no yung data ng pagpasok, yung time in and time out. No?
Direct access file are used for data storage and many processes are now performed in real time. Hindi siya batch, no? Okay. So, overview of payroll procedure. Okay. So, dito class, iano pa rin natin to, no? Bibigyan pa rin natin to ng diin, no? Doon sa pangalawa. Okay. Sa personnel, the personnel department make changes to the employee file in real time via terminal. Okay. So, dito class, yung mga additional, di ba? Actually, ang ano nito yung HR, no? Yung additions o yung mga nag-resign, wala na, no? Now, these changes include additions of new employees, deletion of terminated employees, changes in dependents, okay, when it comes to taxation, no? Changes in withholding, hindi lang sa taxation, but also yung mga beneficiary of yung sabihin natin, ng mga SSS, PhilHealth, and Pag-ibig, di ba? Baka mamaya nagkaroon ng changes, no? And changes in job status, no? Okay, so yung pay rate, no? Baka mamaya yung kanyang baka na-promote na, no? So iba yung rate nun, no? Okay. Now sa cost accounting naman, ang procedure naman is department enters job cost data, no? Real time or daily to create the labor usage file. Now sa timekeeping naman, upon the receipt of the approved time cards, no? Okay, sabi ko nga sa inyo, isa sa mga pagbabago is because of yung use of yung biometrics. Now, dati kasi, di ba, mayroon pang mga time cards. Pero ngayon, sa ngayon, they remove na yung time cards. Kasi nga, meron ding mga fraud na nangyayari pagdating sa time cards, di ba? Sometimes yung wala pa yung tao, ang nagta-time in yung kasamahan. O, di ba? Late siya. Dapat, o kaya absent, no? So, iba yung nagta-time in, no? Okay, so the timekeeping department creates the current attendance file. Okay, now yung data processing na ngayon, plus eto na ngayon, i-compute na ngayon based do sa ipinasok, no? At i-multiply ngayon sa rate and then also deductions, kung ano man yung mga deductions na dapat na i-deduct do sa empleyado. Now, labor costs are distributed to various working process overhead and expense account, no? An online labor distribution summary file is created, no? Copies of the file go to the cost accounting and general ledger department, no? Okay, so an online, ito para po recording. And sometimes may record na rin eh. Automatically i-create niya ng record, no? An online payroll register is created from the attendance file and employee file, no? Copies of the files go to the accounts payable and cash disbursement department. The employee record file is updated. Now, payroll checks are prepared and signed. They are sent to the treasurer for review and reconciliation with the payroll register. The paychecks are then distributed to the employees. Okay, so yun yung pagpo-process na. Okay, so yung records actually hindi na tayo magma-manual, 'di ba? Magma-manual ng kundi i-create na siya ng mismong reports, no? Okay, itong reports nito kaya pinapadala ito sa one copy to the general ledger tsaka cash disbursement kasi titingnan din, i-check pa rin 'yan, 'di ba? Baka mamaya merong ghost employee diyan, 'di ba? So i-check pa rin 'yan before talaga gawa ng cheque for disbursement, ha? Okay. O number 3 na tayo. Okay. Now, pag-usapan ngayon natin yung mga audit objectives. Siyempre, yung test of control. O dito ngayon gagawin natin, 'di ba? Ang inuuna muna tayo is tinitingnan muna natin, nagte-test of control tayo. Kung maayos ba yung internal control ng kumpanya. Kasi tulad ng lagi ko sinasabi, nakasalala yung substantive test mo dun sa resulta ng test of control mo. 'Di ba? Okay. Now, unahin muna natin. Now, siguro pamilyar na rin kayo doon sa mga management assertion, 'di ba? Okay, ano mo yung mga management assertion? Ito, katulad nito, existence or occurrence and completeness. Now, ano yung kanilang objectives, no? Okay. Sa existence or occurrence, verify the accounts payable balance represent the amount actually owed, no, by the organization at the balance sheet date. Okay. So talagang ibig sabihin, talagang meron ka talagang babayaran. At makikita mo yung kung kumpleto yung documentation, yung binabanggit natin kanina. Establish the purchases transaction represent the goods and services received during the period covered by the financial statement. Okay. O, di ba, minsan yung cut-off test, di ba, yung purchases, kung tama bang ilagay mo as part of your inventory.
doon sa mismong date, di ba? Sa financial statement, di ba? Baka mamaya yan ay, di ba, dito pumapasok yung pinag-aralan naman ninyo, di ba? Yung ating um, uh, uh, FOB shipping point, di ba? And FOB destination. Yan, ha? Okay. Now, determine the payroll transaction represent the wages for services performed during the period covered by the financial statement. Now, more on yung cut-off. Now, completeness. Determine the accounts payable represent all okay din, naulit ko lang no. Actually, part ng completeness din, no. Ang completeness nito, class, is yung mga documents actually properly makikita mo to support. Merong supporting documents, di ba? So, yun yung sa completeness. Ha? Okay. Now, dito naman sa accuracy. Now, sa accuracy, establish that purchases transaction are accurately computed, no, based on the correct price and correct quantities. Okay, sometimes ang subs ano dito is mag-aano kayo, 'di ba? Sa sampling ka, no? Part of your magsa-sampling, hindi naman lahat eh. So titingnan mo yung yung putting, 'di ba? Yung mga computation niya kung okay ba, 'di ba? Rights and obligation, no? Establish the accounts payable. Ito pala, before we move sa rights and obligation. Ensure the accounts payable subsidiary ledger is mathematically correct, no? And agrees with the general ledger account. Now, yung subsidiary ledger per vendor yun, di ba? Ibig sabihin yun yung records ng per vendor. Ngayon, kapag tinotal mo ba, mag-a-agree ba siya doon sa mismong total accounts payable? Ha? Now, verify the payroll accounts are based on the correct pay rates, no? And ours work on are accurately computed. Okay, so yun naman, no, yung rate niya. So, multiply mo rin, mag-aano ka rin. Okay, so rights and obligation naman, establish the accounts payable and accrued payroll recorded at the balance sheet date are legal obligation of the organization. Okay, so talagang ibig sabihin, meron talagang babayaran. Now, valuation or allocation. Verify the accounts payable are stated at the correct amount owed. No? Okay, so ano yan? Presentation and disclosure. Ensure that accounts payable, accrued payroll, and expense reported for the period are properly described and classified in the financial statement. So, yun yung naman. Now, plus dun sa rin natin, ang isa rin sa magiging parang challenge natin ay yung mga control, di ba? Sa test of control natin sa input, process, and output. Now, meron na kayong idea dito kasi sa yung mga nakalipas natin, pinag-usapan na natin yung mga input, process, and output controls. So, maaring dito familiar na kayo dun sa mga sasabihin dito. Now, doon sa input controls are designed to ensure that transactions are valid, accurate, and complete. 'Di ba? Now, yung data validation control naman, actually, yung sa input control, syempre, bago mo ka makapag-input, yung access muna ang pag-uusapan dyan. Di syempre, dapat meron kang password, no? And user's ID. Now, doon sa input control, syempre, meron ding mga, for example, ng input control, yung, chine-check niya kung yung tama ba. Kunyari, date, ang hinihingi, letters ang nailagay mo. Ano niya yun. Kung sakali nakapasok na, kung niya yun, itatanggihan yun ng system. No? Isa yun sa mga input control. Now, yung data validation control, yung missing data checks, okay, baka mamaya meron kang hindi nakilapan, so hindi yun magtutuloy. No? Numeric alphabetic data checks, limit checks, o ito yung mga sinasabi ko kung range check, validity check, check digit control, no? So ano yung dapat natin na diyan, no? Yung gagamitin natin, no? 'Di ba pinag-usapan natin 'to sa CAATS di ba? Integrated Test Facility, no? Okay, so and test data approach. Now, yung integrated test facility meaning you i-test mo talaga, no? Ikaw mismo ang uupo at ikaw maglalagay ka ng dummy test data, ipapasok mo. Ngayon, yung expected mo ba na outcome, yun din ba ang magiging resulta ng pag-process mo, no? So, yan yung gagamitin natin. Now, sa batch control naman, plus the information contained in the transmittal sheet, no?
So before mo nang ano yan, ipasok yung batch transaction, meron niyang transmittal at doon nakalagay yung mga detalye, no? Oh, as entered as separate control record that the system uses to verify the integrity of the batch, no? So periodic reconciliation between the data in the transmitter record and actual processing result provides assurance of the following, no? All invoices that were entered in the system were processed. Okay, so walang nalaktawan, 'di ba? Actually, yung isa sa mga ano nito, class, hindi tatanggapin kunyari nasa 2521 ka. At ang ipapasok mo 2523. So missing yung 2522, 'di ba? So hindi niya tatanggapin yung 2523 unless ipasok mo muna yung 2522. So isa yun sa mga control when it comes to batch control. Kasi may yung batch control pre-numbered din yan, no? No invoices were processed and paid more than once. So yun ang maiiwasan, no? Okay, all invoices entered in the system are accounted for as either successfully processed or rejected because of error. So ito naman may log file. Okay, meron kang makikitang log file as a result ng transaction. Ano ba yung naging kahinatnan, no? Now, as an auditor, ito naman yung gagamitin natin, no? Testing batch control involves reviewing transmitter records of batches processed throughout the period and reconciling them to the batch control log. Okay, comparison ng log, yung mga na-transaction at saka yung mga physically na 'di ba, yung merong mga yan, transmittal sheet 'di ba? So makikita mo doon, ikukumpara mo, no? So ire-reconcile doon. Now, employee authorization. So personnel action forms, no? Okay. So payroll department, okay, submit time cards on behalf of the employees who are not employed by the firm. O ito yung mga ghost employee, no? So maiiwasan natin 'yan, no? Plus, 'di ba? Dapat nga meron kang meron kang kaya nga bine-verify, 'di ba, yung mga payroll summary, no? Okay. Creating a dummy authorized employee file and corresponding attendance file containing both records that match and some do not. No, so yun yung reconciling ng documents. No, ITF, Integrated Test Facility. So gagamit ka rin. Okay, when it comes to process control, includes computerized procedure for updating files and restricting access to data. Now, yung file update control, sequence check control, no? Okay, is a system that use sequential master file, mostly legacy system, no? Ito yung mga sabihin natin na hindi centralized, di ba? Okay, yung mga desktop computers, no? The order of the transaction record in the batch is critical to correct the complete processing. Kasi baka mamaya, kunyari, may desktop doon sa kabila, mas may desktop, napasok doon, pwede ba rin niyang tanggapin pa rin dito doon sa pangalawa? So, yun yung maaaring mangyari. Now, liability validation control, the process involves reconciling supporting documents, including the purchase order receiving report and supplier invoice. No? So, valid vendor file naman, this file consists of the list of vendors with whom the organization normally does business. So ano naman yung gagamitin natin, no, as an auditor? Okay, the use of logic testing, CAATs, no, such as integrated test facility uli, requires determining in advance the input and process control to be tested. Okay. And then of course, yung creating a test data na ipapasok mo, no? Parang sabihin natin, ito yung parang pang-test mo dun sa pag pinrocess ba. Kunyari, meron kang dami na test data. Okay. Now, pag pinrocess mo ba, dapat ito yung kahinat na niyan. So, ikukumpara mo doon. Okay. Access control. So, sa access control naman, prevents and detect unauthorized and illegal access to the firm's asset. No? Inventories of cash are the physical assets of the expenditure cycle. Now, traditional technique use the limit access of this asset includes, no? Una, yung warehouse security such as fences, alarms, and guards. No? So titignan mo yung physical security of those, no, yung sinanabanggit, yung inventories. Kung nasa secured areas ba siya. Okay. Now hindi lang do sa no, class, kung ito ba baka mamaya naman yung meron kang gwardiya pero yung warehouse mo naman sira-sira, tumutulo pag umuulan, masisira yung inventory, no? So yung physical hindi lang para do sa magnanakaw, kung hindi iniiwasan din yung pagkasira because of yung sabihin natin na mga force majeure, no? Okay. Now, moving asset promptly from the receiving dock
to the warehouse, no? And paying employees by check rather than cash. Okay, so ito naman is para maano, no? Hindi cash yung pinambabayad kundi yung cheque, ha? Okay, controlling access to accounting records. Now, class, as an auditor, ito naman yung gagawin natin, no, na testing. Password controls, restricting access to authorized managers, using data encryption to prevent a file content from being read or changed, no? Okay. So, physical control naman include manual activities and human action to initiate computer procedures, no? So, yung purchases system controls, segregation of inventory control from the warehouse. Ha? Okay, segregation of the general ledger and accounts payable from cash disbursement. Okay, ito yung mga segregation of duties, no? Okay, kung sakaling merong assigned person, yun nga ang problema, pag nagkaroon ng accounting system, mas yung segregation of duties nawawala, no? 'Di ba kasi nga nagkakaroon ng re-engineering. Pag nagkakaroon ng re-engineering, merong mga nawawalang empleyado, 'di ba? Okay, ang ano na lang dito, yung mismong database, no, administrator, hihingin mo talaga yung list talaga ng mga empleyado, yung kanilang ano, yung kanilang designation at ano yung kanilang mga responsibility. Kumbaga parang titignan mo talaga yung kabuuan, no, at ano yung kanilang function. Kasi doon mo mapapag-aralan kung merong risk, no, o kaya merong problema, no. Now, supervision receiving department, inspection and theft of assets, no? Reconciliation of supporting documents. Okay, katulad ng receiving report and suppliers invoice, no? Okay. Now, ang ano lang nito, class, yung apat Actually, apat yung ano niyan 'Di ba? Yung PO, 'di ba? Yung purchase requisition, yung receiving report, okay, yung sales invoice. Yan yung ano yan yung talagang kompleto na kailangan tignan, no? Okay, so ano yung ano, no, yung ating pagte-test, no, as an auditor. Duties pertaining to the design, maintenance, and operation of computer programs need to be separated. At yun nga, doon sa accounting, ano nga, ang database administrator ang magdi-define, no, through the computer system, no, computer system, kung ano lang ang pwede niyang gawin through the computer. Kung ano lang yung pwede niya ayon sa kanyang role o responsibility, no? So yun, no? So yun yung isa sa mga titingnan ninyo, no? No, kung kunyari hihingi kayo ng sino-sino ba yung mga empleyado, tapos titingnan mo kung talagang employed pa, 'di ba? Employed, tapos titingnan mo yung kanilang responsibility, ano yung designation nila. Tapos titingnan mo rin, no, kung ano yung kanilang mga ginagawa, no? 'Di ba? Ginagawa, no? Not just only by observation, pero yun yung document na yun. Tapos tignan mo ngayon, kunyari, sabihin na natin, tama yung dokumento na nakuha mo from the database administrator. Doon ngayon, pwede mo ngayon, another way is through the observation. So tignan mo. O sometimes, ikaw mismo ang mag-walk through, ikaw yung gagawa. 'Di ba? Para malaman mo kung naaayon ba o tama ba. Ha? Okay, evidence gathered by reviewing the segregation of duties, no? Okay, another for access control include manual activities, no? So sa payroll system control naman, verification of time cards. Now, again, no, yung sa modern natin ngayon because of yung biometrics, ano na, no, mas secured na, no? Kasi mas ano niya na, mas na nagde-transmit na, no? Supervision and paymaster, payroll impress account, no? Okay, so as an auditor, the auditors review the organizational structure should disclose the more egregious example of incompatible tasks. Now, malaman mo rin yung mga nag-signatory, di ba? Di ba malaman mo rin yung signatory nila, kung yung function niya, no? Approving time cards, authorizing employee payments, and receiving and distributing the paychecks. Okay, baka ito meron kang makita na incompatible function. Ha? Output controls naman, no, when it comes to reports, no. Output controls are designed to ensure the information is not lost, no, misdirected or corrupted and the system process function as intended. Now, important element of output control is the maintenance of an audit trail. Details of transaction processing produced at intermediate points can provide an audit. Now, accounts payable change report, transaction logs, transaction listing, log of automatic transaction, and unique transaction identifier.
Now, etong mga ano nito, nire-review to, 'di ba? So nire-review to. So kung merong mga error o baka mamaya meron na palang na doble, 'di ba, ng pagpa-process ng mga transaction. Ha? Okay. Now, an error listing, no? So ito nire-review, no, tinitingnan, no. So bago talaga ano, ah ibig sabihin, during the time na ako yung nasa bank, no, lahat ng mga ano, actually pinagpapaliwanag pa kami kung bakit nagkaroon ng error o bakit mo kinorek ang isang transaction. Pinag-e-explain pa kami, pinasusulat pa kami doon sa error log, no? So, maaring ganun din, no, dito. Now, ang ano nito, testing output controls involves reviewing summary of reports for accuracy, completeness, timeliness, and relevance to the decision they are intended to support. Now, the auditor should trace sample transaction through an audit trail reports, including transaction listing, error logs, and logs of resubmitted records. No, use ACL. No, ito yung sa ano natin, no, sa CAATS natin, ano natin, yung are capable of searching log files for specific records to verify completeness and accuracy of the output reports. No? Okay, so number 4 na tayo. No? So, yun sa mga pag-test ng control. Now, dito na ngayon tayo ngayon sa substantive test of account. 'Di ba? Sabi nga natin, yung timing and extent ng substantive testing depends on the yung ano resulta ng test of control mo, no? Ngayon, ang tanong dito, ano ba yung mga dokumento na ano no, undergo sa substantive testing? Okay, now, isa-isahin natin yung mga data. Inventory file. The inventory file contains quantity, price, suppliers, and warehouse location data for each item of product inventory. Purchase order file. The file contains record of purchases placed on the supplier. Purchase order line item file. The line item file contains a record of every item ordered. No? Receiving report file. When the ordered items arrive from the supplier, they are counted and inspected, and receiving documents are prepared. Okay, disbursement voucher file and check register file, no? Ito yung sa pagbabayad na, no? So based on the supplier's terms and trade and the company payment policy, the payment due date is determined and placed in the disbursement voucher record. Okay. Now, testing the accuracy and completeness assertion. Okay. Okay, review disbursement voucher for unusual trends and exemption. Use the ACL program, no? To stratify and classify features. Okay, review for accurate invoices price, no? Review accurate invoice price. Okay, sandali lang ha, class ha, sandali lang. Excuse for a while. Okay, so thank you, no? Thank you for waiting, no? Okay, so let's continue. Now, testing the completeness, existence, and rights and obligation assertion. Okay, searching for unrecorded liabilities involve disbursement voucher and receiving report files. Now, searching for unauthorized disbursement voucher, no? Yung baka mamaya walang pirma. Okay, nago. O kaya wala naman sa authorization. 'Di ba? Ganun sa amin doon 'di ba? Kunyari withdrawal, no? Based on my experience do sa bangko, withdrawal beyond dun sa ano kunyari ang
isa lang ang pumirma, malaki yung amount, dapat dalawa na yung pipirma na officer, no? Okay, review for multiple checks to vendor by using ACL duplicate features, no? Auditing payroll and related accounts using analytical procedures and review of cash disbursement made. Ha? Okay. So, class, no, thank you nga pala sa inyo, no? So, thank you sa inyong pakikinig, no? No? Before sabihin natin, tapusin natin yung ating lesson, let me share to you, no? Success means doing the best we can with that we have, no? According to Zig Ziglar, na? Okay. So, thank you sa inyo. Don't forget nga pala yung ating student reflection, ha? Okay, so ayun naman yung ating pinagkuhanan ng ating mga information na nilagay natin dito sa ating PowerPoint, no? Merong mga naka-attach na PDF file, no, sa inyong sa Google Classroom. Now, just in case na meron kayong additional pa kung gusto niyo pang basahin para mas maintindihan, no, hindi kayo nakontento do sa pagpapaliwanag, then you can read, no, do sa naka-attach na yun. Okay, so thank you sa inyo and see you next